Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Ang ating mga top stories ngayong araw ng Miyerkules, 12 ng Agosto, taong 2009. Pangulong Arroyo subsob sa trabaho, hindi alintana ang mga kabi-kabilang kontrobersyang ibinabato sa kanyang pamilya. Palasyo at abogado ng Pangulong Arroyo nanindigang hindi totoong umabot ng 1 milyong piso ang hapunan ng delegasyon ng Pangulo sa New York. Kasong isinampa ng Akbayang Party List sa Sandigang Bayan hinggil sa nasabing usapin, handang harapin ang kampo ng Pangulo. At outgoing NEDA Chief Ralph Recto nagbitiw sa pwesto para pagandaan na ang pagtakbo sa nalalapit na 2010 eleksyon. Away sa gabinete itinangging dahilan ng kanyang pagbibitiw. Hindi alintana ng Pangulong Arroyo ang mga bagong kontrobersyang ibinabato hinggil sa kayamanan ng First Family. At sa ulat ni Maricel Halili, mas binigyang pansin ng punong ehekutibo ang kanyang trabaho. Narito ang kanyang Express Balita. Mainit man ang usapin hinggil sa kayamanan ng First Family, hindi ito alintana ng Pangulong Gloria Arroyo at patuloy pa rin ito sa kanyang regular na aktibidad. Kanina, pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa Atherton Bridge na nagkukonekta sa Barangay North Fairview at sa Uyo sa Quezon City. Ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 62.42 million pesos ay bahagi ng tulay ng Pangulo Bridge Program. Inaasahang malaki ang maitutulong ng tulay para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Higit ding magiging madali para sa mga negosyante ang mga lakal sa ibang lugar. Malaki na pakinabang sa aking pamilya po ito, 5 anak ko po. Kaya nagkaroon ka ng aumento sa iyong kita nung tumulong ka sa construction dito. Yun din ang kabutihan ng infrastruktura. May tulong sa construction period dahil sa trabaho na ibibigay, may tulong naman pagkatapos dahil sa ginhawang binibigay. Matapos ito ay dumalo ang Pangulo sa inaugurasyon ng 4 na palapag na establishmento ng Eloy Rodriguez Integrated School sa Mandaluyong City. Tinatayang 4,000 mag-aaral ng elementarya at sekundarya ng nasabing paaralan ang makikinabang sa proyektong ito. Kaya kung dati ay nasa 68 estudyante mayroon ang kada isang silid-aralan, ngayon nasa 53 na lamang. Kasunod nito ay pinangunahan din ng Chief Executive ang groundbreaking ceremonies para sa pagpapatayo ng karagdagang 4-story building sa lugar na magkakahalaga ng 80 milyong piso. Bahagi pa rin ito ng hakbang ng gobyerno para pataasin ang kalidad ng edukasyon sa bansa gaya ng nakasaad sa 10-point agenda ng Pangulo. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Binigyan din naman ni Atty. Romeo Macalintal, abogado ng Pangulong Arroyo, na walang nalalabag na anumang batas ang First Family hinggil sa yaman ng mga ito. Giit niya may sapat na dokumentong hawak ang pamilya Arroyo na magpapatunay na nakuha nila sa legal na pamamaraan ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Ayaw na rin patulan ni Macalintal ang pagsasampa ng kaso sa Ombudsman ni Akbayan Representative Walden Bello kaugnay sa kontrobersyal na hapunan sa Le Cirque Restaurant kung saan ay ulat na umabot ng 1 milyon ang gastos ng delegasyon ng presidente para sa kanilang pagkain lamang. Hindi naman maaaring bisigahan ng Kamara ang iniintrigang Statement of Assets and Liabilities ng Pangulong Arroyo. Ito ang naging posisyon ng liderato ng mababang kapulungan matapos sa mga panawagan na imbestigahan ang yaman ng First Family. Ayon kay Nograles, walang kapangyarihan ng Senado at Kamara na imbestigahan ng nakaupong presidente. Dahil dito, tiwala ang mga kalyado ng Pangulo na malalampasan nito ang bagong kontrobersyang ito. Giit pa nila ginagamit lamang ang nabanggit na issue sa pamumulitika. Ayaw naman patulan ni Executive Secretary Eduardo Ermita
ang usapin kaugnay sa di umano'y magarbong hapunan ng delegasyon ng Pangulong Arroyo sa Amerika. Anya na ipaliwanag na nila ng makailang beses ang nasabing issue. Kaugnay naman ito, formal na naghain ng reklamo kanina si Akbayan Party List Representative Walden Bello sa Ombudsman sa kontrobersyal na hapunan. Sa kanyang reklamo, sinabi nito na panahon na para imbestigahan ng Ombudsman ang mga sangkot sa nabanggit na hapunan na di umano'y nagkakalaga ng 1 milyong piso. Giit niya lumabag ang mga ito sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Samantala, hanggang ngayon naman ay tikom pa rin ang bibig ni late Rep. Martin Romualdez na siyang tinuturo nagbayad sa hapunan. Nauna lang sinabi ng palasyo na hindi gumasos ng ganitong kalaking halaga ang delegasyon ng Pangulo sa Amerika para sa isang hapunan sa dessert. Sa ibang balita, hindi naman ikinabahala ng Malacanang ang pangunguna ni dating Pangulong Joseph Estrada sa pinakahuling survey ng social weather stations hinggil sa napipisil na pambato sa pagkasenador ng taong bayan. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, malaya naman ang bawat mamamayan na may pahayag ang kanilang saloobin hinggil dito dahil sila ay nasa demokratikong bansa. Gayunman, nananatili pa rin anyang debate ang legalidad ng pagtakbo ni Erap sa anumang posisyon sa pamahalaan, bunsod ng kondisyong kaakibat ng pagkakalob sa kanya ng presidential pardon sa kanyang kasong plunder. Magbabalik ang Express Balita makalipas ng ilang paalam. Balita, isa-isang sinagot ngayon ni outgoing National Economic and Development Authority Chief Ralph Recto ang mga isyong bumabalot sa kanyang pagbibitiw. Alamin natin ang kanyang mga paliwanag sa Express Balita ni Jess Caduco. Isang araw matapos formal na magbitiw si Economic Planning Secretary Ralph Recto kahapon, inisa-isa nito ngayon ang mga dahilan kung bakit niya pinakante ang nasabing pwesto. Anya, ito'y upang paghandaan ang muli niyang pagsabak sa politika sa darating na halalan. Ngunit hindi pa niya matiyak sa ngayon kung anong partikular na posisyon ang kanyang tatakbuhin, ngunit kabilang sa konsiderasyon niya ang bumalik sa Senado. Dagdag pa niya nung isang buwan pa siya nagsumite sa Pangulong Arroyo ng kanyang resignation letter at agad naman itong tinanggap ng Pangulo sa Agosto 16 sa epektibo ng kanyang pagbibitiw. Ayon kay Recto, mas maigi